Napiko, kamusta po kayo? Yung mga nasa dulo, hindi ko po kayo marinig. Lakasan niyo po ang inyong hiyawan. Yung mga nasa upper box. Yung mga nandito po. Excited na po ba tayo? Mataas pa ang energy natin. Yung mga nandito sa gilid. Ano ba? Ba't kayo nakatayo? Ano ba? Muli po, magandang tanghali, Napiko! Naalala niyo po po ng yung 2019, naalala niyo pa po? Sino po sa inyo nandito ng 2019 nung nasiraan po kami? Alam niyo po ba kung bakit kami dito tumigil nun? Nasiraan po yung sasakyan namin. Naalala niyo? Sino pong kasama ko nung nakaraan? Opo, naalala niyo ba po ha? At ngayon po, 2025, ang bilis ng panahon, ano? Bilis po ng panahon. Pero, ang totoo, ang layo na rin po ng narating natin. Ang layo-layo na ng narating natin. Noong 2019, kasama ko po si Congressman Roman. Narinig niyo naman magsalita si Kong Roman. Nakita niyo kung gaano kagaling, di ba? Hindi po siya basta nagpaluklok lang. Talagang pinag-aaralan natin sa buong lungsod natin. Hindi natin kailangan sabihin kung saan. Basta alam niyo na po yun. Minsan pag naglalakad kami, lalo na noong mga unang mga buwan, di ba? Nag-file kami October hanggang mga siguro January, February. Madalas pag dumarating kami sa isang lugar, kinakabahan po yung mga tao. Naalala niyo po yun, lalo na yung mga opisyalis natin. Yung mga opisyalis natin, hindi nila kasalanan, pero medyo may kaba pag dumarating. Pag may dumarating na hindi kalinya o hindi kaalyado ng mga nakaupo sa LGU, natatakot yung mga tao. Pag tinatanong namin kung bakit, ang lagi pong sinasagot sa amin ay kasi baka mawalan ng scholarship yung anak ko, kasi baka mapag-initan yung kapatid ko na nagtatrabaho sa City Hall, o yung mga opisyalis na madalas pong sinasabi sa amin, kasi pag nakitang may picture tayo, Konsi Alpaco nun, baka yung 100 pieces namin na ba yun, baka maging 20 na lang. Alala niyo pa po yun. Tinalikuran na po natin yung ganyang klaseng sistema. Ngayon, kahit kalaban ng mayor, walang problema. Hihiram ng venue ng barak, walang problema. Ayaw na natin yung sistema na puro pulis, sobrang pamumulitika. Ngayon, malaya ang lungsod ng Pasig. Pag dumating po dito mga kalaban namin, pag dumating dito ang ibang grupo, wala pong problema, welcome pa natin sila. Pag kinamayan tayo, kamayan din po natin sila, wala pong problema. Pero huwag niyo sila dito. At hindi lang po yung takutan, palakasan, di ba? Paboritong simbolo natin dyan, sigurado, paborito nyo rin po yung pamaskong handog po natin. Pero tandaan po natin, yung pamaskong handog, simbolo lamang yan. Opo, masaya tayo pag nakakatanggap tayo niyan. Pero hindi tayo nagtatapos doon. Simbolo lang po siya, isang malakas na simbolo ng mga pagbabagong ginawa po natin. Una, hindi na palakasan. Hindi kailangan na malapit ka sa kusina o malakas ka sa nakaupo para mas maganda yung matanggap natin. Kahit po sa healthcare, ganyan po ang ginawa natin. Kung dati, uso yung card, di ba? Blue card, yellow card. Pag may blue card ka, libre sa ospital, tinanggal natin yun. Ngayon, lahat nakatatanggap ng tamang serbisyo. Kung pwede naman balance billing, ba't kailangan pa ng card? Para sa lahat ng Pasigilyo. Basta mapakita na nakatira sa Pasig, matik na po siya. Yan po yung estilo ng pag-gobyerno na pinaglaban natin, na tinaguyod natin mula 2019. At hindi lang po yun, hindi lang po sa ayaw natin ng palakasan, hindi lang sa tinalikuran natin, yung takutan na magmumula sa pamahalaan, naglinis din tayo ng ating pamahalaan. Dahil noong 2019, ang pinangako natin sa tao, paglalaban natin ng pagbabago, hindi lang ng mukha, kundi tunay na pagbabago, makabuluhan na pagbabago, pangmatagalan na pagbabago. Yung pagbabago po
pinaglalaban natin dito sa lungsod natin na hindi lang po yung pansamantala. Pinaglalaban natin ang pagbabago dito ay para maging mas maayos ang ating pamahalaan at hanggang sa mga susunod na henerasyon, ito na po yung mamanahin nila na pamahalaan, na lokal na pamahalaan. Para sa mga kabataan po yung ginagawa natin. Pero siyempre, kung iniisip po natin yung pangmatagalang pagbabago, nandiyan din naman po yung mga programa kung saan tumutulong ang inyong pamahalaan. Panahon ng pandemya, saan po kayo nakita, nagbigay po ng 8,000 pesos ang inyong lokal na pamahalaan sa ating mga residente. Kaso hindi tayo pwede magtapos dun eh. Hindi pwedeng ayuda lang. Kaya nga nang sabi ni Vice Mayor Dogon kanina, wala po. Minsan kailangan talaga. Sa panahon ng pandemya, talagang binuhos natin kung ano yung kaya, sinagad po natin. Pero hindi tayo pwede magtapos doon dahil wala namang buhay na gumanda dahil sa ayuda. Kailangan yung mga programa natin, yung totoo, yung pangmatagalan. Yan yung mga nagiging focus natin. Yung mga tulong na alam natin, makakatulong talaga para tumaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilya. Kaya nakabuhos tayo sa scholarship natin. Taon-taon tumataas po yung budget natin para sa scholar. Gumaganda po yung programa natin. Simula tayo, 11,000, 12,000 lang. Ngayon, 25,000 na yung scholar natin. Nas, yung 2,000 dyan sa Pag-asa Scholarship, buong tuition sa college, binabayaran ng lokal na pamahalaan po ninyo. Ito po yung Pag-asa Scholarship po natin sa Arellano, PCC. Marami pa po iba. Hindi ko na po para isa-isahin yung mga programa natin dahil sigurado naman po ako na alam niyo naman po ano yung mga programa namin yung lokal na pamahalaan. Kaya yung iba magbulag-bulagan kung ayaw nilang makita yung magagandang nangyayari sa ating lungsod. Pero tayo alam natin. Mag-iingat lang po tayo sa mga ibang tao na gusto tayong i-atras dun sa mga lumang kalakaran. Ang inisip naman po talaga natin ng maigi, kita naman natin, wala naman talagang mga bago, ano? Pero hindi talaga maiwasan sa laki ng pagbabagong ginawa natin, sa laki ng korupsyon na nilinis natin sa ating pamahalaan. Meron po talaga yung iba na gusto tayong ibalik dun sa lumang kalakaran. Kasi mas nakikinabang sila dun eh. Mas nakikinabang sila dun sa dating gawin. Mas nakikinabang sila sa lumang kalakaran, malalaki yung kickback. Tuwing may kontrata, tuwing may, di ba, dito sa Napiko, nakailan po tayong kalsada na naipagawa dito nitong nakaraang mga taon. Nakikita niyo po yung mga presyo ng kontrata, di ba, nakapaskil naman po yan. Nakikita niyo kung may makakilala kayong engineer, pwede niyo ipakulit sa kanila. Yung presyo natin, tama, ayos. Walang ano yan, walang espasyo yan para sa kickback. Wala talaga kasi nakasagad eh. Kung ano talaga yung lowest bidder, yun lang po talaga. Alam din ng mga kontratista sa Pasig ngayon na walang kickback. So pwede talaga nilang ibaba yung presyo pag nagpa-public bidding po. Depende na lang kung sino yung mag-bid, kung ano yung magiging presyo. Pero nakita po ninyo, maayos. Eh yung iba, ayaw na maayos. Kasi pag maayos, walang kupit. Pag maayos, walang nabubulsa. Kaya gusto nila, balik na tayo dun sa lumang kalakaran. Kasi dati sila may hawak ng lahat ng kontrata. Sabi naman. Noong 2022, binigyan niyo po ako ng mayorya sa ating konsero. Ang laking tulong po ang ginawa ninyo na binigyan po ninyo ko ng mga kakampi sa konsero. Meron po tayo ngayon, hindi lang po mayor, congressman, kundi pati vice mayor, na ang vice mayor, alam po natin, pangunahing trabaho niya, tagapangasiwa ng Sapunan Lungsod. Presiding officer of the City Council. At pwede natin ngayon ipagmalaki ang ating, hindi lang mayor, congressman, kundi pati ang ating vice mayor. Kasi alam niyo naman po, di ba, ang pondo ng mayor, pondo ng buong LGU, iuna yan sa pondo ng City Council. Sa ilalim ng pamumuno ni Vice Mayor Dodon. Ngayon, pati City Council natin maayos, malinis sa mga transaksyon. Kasama siyempre ang mga konsehal po natin. Kaya ngayon po, hihiling na naman kami ng tulong at suporta sa inyo. Mag-ingat po tayo sa mga iba. Sa totoo, yung mga iba dyan, kaibigan din naman namin. Pero ang hirap pag magkaiba ng direksyon eh. Gusto natin padiretso, yung iba, kumakabig.
Yung iba gusto yung U-turn. Ang hirap po nun. Sipin mo, sasakay ka ng bus. May isang pasahero. Hinahawakan yung manibela. Uy, atras muna tayo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan dire-diretso po tayo. Yung mga kasama natin dito, hindi rin naman po sila mga perfectong tao. Pero, kapareho natin sila ng direksyon. Isa yung vision natin. Pare-pareho tayo dito na gusto natin ng malinis, maayos na pamamahala. Lokal na pamahalaan na maayos. Si Councilor Maro, tulungan tayo. Siya yung chairman ng Committee on Appropriations. Tulungan niya tayo, tinitingnan kung saan ba dapat maglaan ng mas malaking pondo, kung saan pa yung overlap ng mga programa natin. Si Councilor Angelo, ang laki na rin po nang naitulong sa atin, pati sa pagsulong ng iba't ibang sektor. Sa solo parents, persons with disabilities, yan po ang ginagawa ni Councilor Angelo. Si Councilor Buboy, kung maalala po ninyo, sa buong lungsod natin, ang daming problema sa Meralco, hindi makapagpakabit ng Meralco. Nagbo-wire top, nagja-jumper, napakadelikado. Siya po yung tumulong sa atin para ayusin yan. Ay, legal, safe, ligtas sa mga koneksyon natin. Ang bumbilya ng... Ano? At ngayon naman, meron din tayong 3 bagong kasama. Nakikita natin, ang 3 kasama natin na unahin na natin ang cute na si Boy Raimundo. Nakita po natin yung isa sa programa niya nung kagawad pa lang po siya ng Barangay May Bunga, yung laban sa malnutrition. Siya po tutulong sa atin din para mapaganda pa ang nutrition program, lalo na para sa first 1,000 days ng ating mga kabataan. Kasama po natin si Warren Inocencio. Siya po tutulong. Senior citizen ka na ba? Totoo, senior citizen ka na. Nakala ko 45 years old ka na. Paringin ko sino mamaya. Siya po ang tutulong sa atin na may mga napag-usapan na po kami, no? Pati yung sa local pang 3 taon yung programa. Sinimulan po natin na yung mga walang pensyon, 65 pataas, yun muna yung binigyan natin. Ngayon naman po, sa tulong ng mga konsyal po natin na nakaupo, in-expand, pasado na yung ordinansa, kasama na yung may mga maliliit na SS, 4,000 pababa. Kasama na rin po, pwede sa local senior pension. May panukala po ang ating konsyal Warren. Na sa susunod po, kung kakayanin, hindi man tayo mahilig mga po, ano? Pero ang sasabihin namin, pag-aaralan talaga namin kung kakayanin na 65 years old, universal, ibig sabihin, lahat kasama natin. Ang panukala ng ating Warren Tusino, Warren Tusino, nalilito ako. Si Yusek Ryan, kung maalala niyo po, naging chairman po ito ng National Youth Commission. Ito si Consi Ryan, ay tahimik lang yan, pero maraming naiisip yan na maganda para sa... Lalo na para sa ating mga kabataan. Ano? Sa susunod, ikukwento niya po sa inyo ng mas mahaba. Kasi maiksi po yan magsalita eh. Di ba maiksi po magsalita si Consi Ryan? Pero sa totoo, ang dami niyang naiisip na maganda. Kailangan na palakasin pa natin yung pakikilahok ng mga kabataan dito. Ano, pati yung mga programa natin sa sports, yung programa natin sa out-of-school youth, alternative learning system natin. Meron tayong plano na magpatayo. Sa totoo, sa tulong din naman ni Kong Roman. Ano? Pero napag-usapan namin ni Yusek Ryan na magtatayo tayo ng community center para sa mga high school natin. Sa totoo, maganda naman yung health program natin sa lungsod, ano? Pero ang kulang natin ngayon, sa mga ibang barangay, medyo nag-ano naman, pero yung malakihan talaga ng community center para sa lahat, yun ang kailangan po natin gawin. Ano? Sa tulong ni Yusek Ryan. Pero muli po, ang importante dito, alam niyo, pag may nakikita naman tayong kayang gawin, ginagawa naman natin, tayo sa giting ng Pasig.
At ako, kung narinig niyo ako magsalita mula 2015, nung una akong pumasok sa politika, tumakbo akong konsel ng District 1, 2016, tumakbo po ako bilang inyong mayor ng 2019, 2022, at ngayon po, kung naririnig niyo po akong magsalita mula noon, alam niyo, hindi ako mahilig mangako. Ang lagi ko nga pong pangako sa mga tao ay hindi ako mangako. Yan po talagang pangako ko sa inyo. Pero basta nakita natin na kayang gawin, hindi na kailangan marami pang sasabihin, basta ginagawa na lang po natin. Kaya ang importante po ngayon, hindi po yung mga specific kung ano yung panukala nila, kung ano yung pangako nila. Ang pinaka-importante sa lahat, kaisa natin sila sa ating direksyon. Tayo sa Pasig, hindi tayo papayag na paatras ang takbo ng ating pamahalaan at ng ating lipunan. Paabante po tayo. Dire-diretso po tayo. Maraming salamat na po. Mabuhay po kayo, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Muli iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto.